Di po sapat, kulang po yung income dito compared yung sahod po sa ibang bansa. And more experience rin po pag sa ibang bansa kaysa dito. Minimum, ganyan. Ito ang nakikitang rason ni Jenica sa pakikipagsapalaran nitong makahanap ng trabaho abroad. Bukod sa kita, isa rin sa mga nagtulak sa kanya para maging isang overseas Filipino worker ang pangarap na magkaroon ng disenteng buhay. Bagay na isa raw sa mga nakita niya sa kanyang mga kamag-anak habang lumalaki. Mas magan po yung buhay nila ngayon. Like, nagkabahay po sila, unless yung regular sahod mo po dito, hindi ka po makaka-earn. Doon sa abroad po is parang makaka-earn ka for beginning po, para sa bahay, ganyan. Ang pagtatrabaho abroad, isa na rin sa mga tinitingnang opsyon ng estudyanteng si Susain bilang panganay sa magkakapatid at magiging unang diploma holder ng pamilya. Isang mabigat na responsibilidad daw ang kanyang gagampanan. It's like opportunity comes din po and wala na din pong choice dito po sa Pilipinas. At least like may isip ko din po yung sa welfare po ng family ko po. Ang pagkakaroon ng magandang trabaho, mataas na sahod at magandang pamumuhay, tatlo sa mga rason kung bakit maraming Pilipino ang namamasukan sa ibang bansa. Sa pag-aaral ng Okta Research nito lamang Marso, lumalabas na 75% ng mga Pilipino ang nagsabi na kapag nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho abroad ay tatanggapin daw nila ito. 39% ng mga Pinoy naman ang nagsabing hindi tatanggapin ang oportunidad na makapagtrabaho abroad. Isa na rito si Nanay Sharon, isang dating domestic helper sa Hong Kong. May pait daw kasi ang paglisan sa bansa kahit pa nakumita ng dolyar. Siyempre, pero yun po, parang kung namimiss mo yung family mo, yung time na ganun. Pero meron din po yung by the grace of God din po na through prayers din po, makukomfort din po tayo ng ating Panginoon. Ang dating OFW gaya ni Nanay Sharon, kabilang na yung mga nawala ng trabaho, distress at iba pa, isa ngayon sa tinututukan ng Department of Migrant Workers o DMW. Ito'y sa pagpapatupad ng National Reintegration Program. Layo ng programa na magbukas ng panibagong simula sa buhay ng OFW sa pamamagitan ng livelihood assistance at iba pa. This is a region whose people do not have to live. The tayo nga tattao dito yung Cordillera, it is said that we are attached to the land. Diba? So every time an OFW from the Cordillera leaves, that attachment to the land is affected. Adda iti MOA signing with the National Commission on Indigenous Peoples. Kasi nakita tayo na when we speak about reintegration, we're not just talking about physical return, we're not just talking about giving you psychosocial services, we're also talking about repairing the broken relationship between you and the village. Tandaan po ninyo ito, anumang oras, anumang araw, kakailanganin ninyo ang tulong ng Department of Migrant Workers. Nandito po sa Central Office ang aming trabaho, nandito po sa regional centers ang aming mga regional offices, nandoon po sa overseas ang aming MWO. Bukas daw ang tanggapan ng Department of Migrant Workers sa mga OFW na naghahanap ng masusumpungan sa kanilang pag-alis at muling pagbabalik sa bansang sinilangan. Jose Robert Inventor, RNG News.